Nagbabala ang Iran na kung hindi ititigil ang pag-atake ng Israel sa Gaza, ay talagang hindi ito magugustuhan ng Israel at pati na rin ng US na kaagapay nito. Damay-damay na ang maraming bansa, Israel versus Palestine, Iran versus USA. Sagot naman ng US na nakaredy na ang pinakamalakas na nuclear bomb at handa sila itong gamitin sa oras ng pangangailangan. Sinabi ng ilang mga eksperto na tila nalalapit na tayo sa World War III. Ano ang nangyayari? Bakit imbis matapos ang gera ay parang mas lumalala pa ata? Pilipinas, may tsansa ring madamay? Nalalapit na World War III, yan ang ating aalamin. Bago natin isa-isahin ang mga pag-ataking ito, ay alamin muna natin ang mabilisan kung bakit ba ito nangyayari. Ano ang punot dulo? Well, sana nga may dulo dahil mukhang wala na ata. Ang Israel ay nag-iisang Jewish state na nasa East of Mediterranean. Kung titignan nyo ang mapa ng Israel ngayon ay talagang magulo. Ang kulay asul ay nasasakop ng Israel. Ang pula ay Palestine. Kahil ay shared governance. Ang bahaging ito ay hawak ng Israeli military. Di ko sure kung anong kulay yan, pakicomment na lang po sa ibaba. At ang huli, ang dilaw ay pinag-aagawang teritoryo. Israel versus Palestine. Marami ang nagtatag sa atin na nag-aakalang away ito ng relihiyon pero hindi po. Agawan ito ng teritoryo. Ang conflict na ito ay nagsimula pa noong 500 BC o mas matagal pa. Makikita sa kasaysayan na pinaalis ang mga Hudyo o mga Israelites sa kanilang sariling lupain, hindi lang isang beses kung hindi dalawang beses. Unang beses noong 500 BC sa kamay ng Babylon o tinatawag natin ngayong Iraq. Pangalawa naman noong 70 BC sa kamay ng mga Romano. Ibang storya pa ang kusa nilang pag-alis patungong Ehipto dahil sa famine o panahon ng taggutom. Hindi talaga madali ang pinagdaanan ng mga Hudyo dahil ilang beses silang napaalis at umalis sa pinangakong lupa sa kanila ng Panginoon. Ang Israel ay mayroong napakahabang kasaysayan. Mas mahaba pa sa sermon ng mama mo. Sasalita po ako. Napakaraming gustong sumakop sa Israel. Isa dito ang pinakakilalang pangyayari ay ang Arab-Israeli War. Ito ay giyera ng mga Arab countries versus Israel alone. Kung titignan natin, ay napapaligiran ng Israel ng mga Arab countries tulad ng Ehipto, Jordan, Iraq, Syria at Lebanon. Ang Israel ay talagang pinagigitnaan nila. Noong 1948 ay nagkaroon ng kampihan ang mga Arab Leagues na ito. Sinugod nila ang Israel para sakupin dahil gusto nila itong gawing teritoryo upang itayo ang tinatawag nilang Unified Arab Palestine. Kumbaga, base militar at opisina ng Arab countries sa gitna ng mga bansang ito. Pero bigo silang sakupin ng Israel ng buong buo dahil talagang malakas ang bansang ito. Pero matapos ang pag-atake ay may iilang parte pa rin ng Israel ang nakuha ng mga Arabo. Ito ang dahilan kung bakit nakakalito ang mapa ng Israel. Ang Jordan ay nasakop ang bahaging ito. Ang Egypt naman ay nasakop ang Gaza Strip na kuta ngayon ng grupong Hamas. Agawan ng teritoryo ang nangyayari noon pa magpasa hanggang ngayon. Ano naman ang kinalaman nito sa atin? Maaapektuhan ba tayo? Ang sagot ay oo, sobrang maaapektuhan tayo. Ang United States ay matagal ng kasangga o kakampi ng Israel. Isa ito sa dahilan kung bakit nito lang ay hindi magawang mapasuko ng mga Arabo ang bansang Israel. Nagbabala ang Iran na kung hindi gagawa ng hakbang ang US at ang Israel na panatilihin ang kapayapaan sa lugar ay hindi raw ito ikatutuwa ng dalawang bansa. Tila ba may nakatagong plano hindi lang ang Iran kung hindi kasama na rin ang mga bansang kasanggaan nito. Tinanggihan naman ng Amerika ang suhestyon ng Iran na magkaroon ng ceasefire dahil nila ay grupo ng Hamas ang naunang pumatay sa 1,400 na sibilyan at nandukot pa ng 240 taong mga inosente. Kung may titigil man, yun dapat ang grupo ng Hamas at hindi ang Israel nila. Komento naman ng publiko, bakit Israel pa at US pa ang binabantaang tumigil? Sumasagot lang naman sila sa mga naunang pag-atake.
Kinalaunay nagpasya naman ng Amerika at nag-request sa Israel na itigil muna pansamantala ang pag-atake para mabigyan ng pagkakataong makalikas ang mga sibilyan na malapit sa Gaza. Pero sagot ng Israel, hanggat hindi ibinabalik ng Hamas o Palestine ang mga sibilyan namin ay hindi kami titigil hanggat hindi sila natatalo. Sumagot naman pabalik ang Iran na kung magpapatuloy ito ay aatake sila hindi lang sa Israel kung hindi pati na rin sa Amerika. Sa kasalukuyan ay napakarami na palang pro-Palestine ang nasa Amerika mismo. Kinakabahala ito ngayon ng US dahil anumang oras ay maaaring umatake ang mga ito at madamay ang mga sibilyan sa kanilang bansa. Sagot naman ng Amerika na anumang oras na kailanganin nila ang pinakamalakas nilang nuclear bomb ay handa raw silang gamitin ito. Hindi natatakot dito ang mga pro-Palestine. Katunayan, libo-libo ang handang makipagpisikalan ngayon sa harap mismo ng White House sa Amerika. Sinabi pa ng mga nagpoprotestang grupo na matagal ng planado ang kanilang hakbang kung sakaling sumiklab ang World War III. Galit na galit ang mga grupong ito sa Amerika at nakikibaka na itigil na ng US ang pagpupondo sa Israel. Katunayan, may mga listahan na sila ng mga city sa Amerika na kanilang aatakihin kung sakaling magkanda labo-labo na. Napakaraming lugar sa US ang nasa watchlist na at nagtataas na sila ng kanilang seguridad. Gaya na lang ng mga kulay pulang ito. Ayon sa pag-iimbestiga ng FBI, ay posibleng may mga organisasyon na ang pro-Palestine sa mga lugar na ito. Sinadya raw nilang magpakalat sa halos kalahati ng Amerika para magsagawa ng lihim na plano. Posible pa raw na ready na ang mga ito na umatake anumang oras nilang gustuhin. Ang isa pang kinakabahala ng Amerika ngayon ay ang kakayahan ng Iran na tinatawag na cyber attack. Sinasabing isang iglap lang ay hindi malabong i-shutdown ang kanilang online security, mga bangko, mga airport, internet, mga files ng gobyerno, radio signals, phone communications at mga broadcasting companies. Kaya naman sa ngayon ay doble o triple ang pagbabantay nila sa kanilang online security laban sa mga posibleng mangyari. Paano naman tayo maaapektuhan nito? Well, simple lang. Kapag nag-shutdown ang Amerika ay mawawala na ang support system sa mga maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. Pag nag-shutdown ng Amerika ay sasamantalahin ito ng China at tuluyan itong sasakupin ang West Philippine Sea. Sa ngayon ay ipanalangin na lang natin na maging ligtas ang mga sibilyan na nadadamay sa giyera. Kaligtasan lang ang kaya nating ipanalangin sa ngayon dahil nakatakda talaga na hindi maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon. Kaya ikaw kapantas, kung nasaan ka man ngayon, sana ay lagi kang ligtas.